For today's video, wala tayong masyadong kababalaghan pero may sementeryo pa rin at nagulat ako sa dulo ng sementeryo na may napakagandang ilog. Samahan niyo ako sa bagong adventure at relaxing vlog at ang isang malaking anunsyo na dapat ninyong malaman. Lang din. Kasi nung una talaga okay lang. Hindi naman po totaling nagbago ako talaga ng content. Pinagdaanan, ngayon pa ba? Ngayon pa ba tayo susuko, di ba? Hi mga master, welcome back to my channel. Ngayon, for today's episode, dito tayo sa isang sementeryo na makikita nyo naman, nakagubat na. So, ngayon, ikot-ikot ako dito, maghahanap ako ng lansones at saka ng mangustin. Option lang naman yung mga master. Ayun taray, nagkakatulyong patay oh. Nilalagyan talaga nila ng katulyong patay. Comment below kung medyo nakakaligaw itong sementeryong ito paggabi. Dito kami madalas dati naliligo. Ngayon meron ditong daan papunta dun sa ilog. And for today's video, samahan nyo lang ako. Wala namang kababalaghan. Pero depende. Ngayon, mag-iikot lang tayo. At maliligo lang ako. Kumbaga, parang ano lang tayo. Travel lang. Kasi dito sa Davao, hiningal na. Ay grabe, ito ang dami. Oh. Dito kasi sa Davao mga master, parang urban and kumbaga nagmi-mix yung urban, city, pero hindi masyadong ma-city. Alam mo naman, hindi masyadong maraming building dito. Grabe, gubat. Walang undas-undas, walang linis-linis. Hindi katulad ng mga napuntahan natin nung nakaraang sementeryo. Depende kasi. Hinihingal ako. Master Gala, wala ka bang balak magpalit ng content? Puro na lang ba sementeryo? Naririnig yung maingay na yun? Wala pang bunga. Hindi kasi guys, ayoko naman kasing magpalit ng content ng ganun-ganun kasi dito nga tayo nagsimula, diba? Yung mga sumama sa akin from day 1, syempre, day 2, day 3, until now, I am forever grateful kasi you changed my life. Syempre, you're gonna be a part of my life. Ang gara. May nakita ko dito unexpected. Tignan nyo. Oh, para siyang ano. Ayan oh. Kung bakit nilagyan. Ayan oh. May itlog. Ito yung sinasabi ko parang naka-private. Oo. Ayan. Mga mitso na yan. Nag-iisa lang yan. Kanya lahat yung lupa na yan. Master Gala, lagi ka magsusuot ng sapatos. Dami nagpapagi sa akin ganun. Kaya lang nangihinayang ko sa sapatos eh. Pag sementeryo yung pupuntahan. Outfit check. T-shirt lang tayo na plain. Tapos short. Yan ang aking suot lang for today's episode. Nangihinayang kasi ako pag magsasapatos ako. Medyo nakakalito kasi minsan nakaharap doon yung mga needs or dito minsan iba-iba. Nananahimik na ay kayo mga patay. Bakit? Kailan ka ba ginulo? Sa 4 na taon ko na, sa awa ng Diyos naman guys, wala pa naman tayong na-encounter na ahas. Wag naman. Ang hirap no, parang kasi naglilibing-libing dito no. Kamusta ang undas? Taray oh. Tamad na kasi ako mag voice over kaya gusto ko on the spot na. Totally ganun din naman yung nangyayari. Ito yung puno ng mangustin. Yung iba nalaman ko lang base din sa research ko, lalo na yung mga gumagawa ng mga witchcraft, yung mga sa kadiliman, talagang dito ginagawa sa mga sementeryo. Humihiling din sila dito. Ewan ko kung paniniwala ba nila yun or talagang ginagawa nilang humiling sa sementeryo or gumawa ng mga sumpa ng kung ano-ano. Parang niwawalang respeto nila mga master yung mga libingan, di ba? Ito yung parang pinaka puno ng mangustin. Oo. May mga nagsasabi nakakaano din daw to, nakakagamot. Ayun na, nadilig yun na ilog guys. Ito ba yung pako? Comment below.
Ito ba yun? Ay hindi, kinagat ko. Huh? Hindi yan pako. Paka. Chok. Grabe no. Yun no, puro mangustin. Ako gusto ko talaga magkaroon, makabili ng lupa. Isa sa dream ko. Ito mga lansones to, yan. Pagkatapos ng harvest, may mga natitira dyan. Kinukuha na namin yung dati. Diba? Yung mga napuntod dito. Amazing. May shortcut pala. Doon pala yung shortcut, hindi pala dito. Ano naman yung durian, oh. Kung doon tayo dadaan sa mga kaibigan ko, meron ako dyan mga na-meet na mga subscriber. Baka hindi tayo makatagalan tayo, malayo-layo, kaya nag-shortcut na lang. And then maliligo ako, tapos kwentuhan tayo. Tapos babalik ako dito ng gabi. Okay, ilalagay ko na lang yung episode na nagpunta kami ng dati kong kaibigan dyan. Master Gala, bakit dating kaibigan? Ay nako, long story. Ayoko na lang magkwento ng mga negative, kasi negative masyado yung nangyari. Parang walang masyadong naliligo ngayon. Oo nga, parang ang babaw guys. Yung vlog natin for today's episode, wala lang, ano lang, gala lang, literal na gala. So yan. Ay walang naliligo ngayon. Gusto kong mag-relax, makapag-focus ako, magmuni-muni, ganon. Parang lagpas tao na. Ito, bababa tayo dito. Kasi gusto ko talagang ma-relax, para mawala yung aking iniisip. Ano ba iniisip ko, Master Gala? Iniisip ko magka-jowa na, ang tagal. Ako inip na gusto ko na magkaanak. Sure. Hindi, ano lang ako, tatanong, Master Gala, mag-aasawa ka ba? Hindi natin masasabi yan guys, pero sa isip ko, hindi ko pa talaga siya talaga masasabi, pinaplano, naiisip sa ngayon. Eh, nandiyan naman kayo, mamimili na lang ako kung sino nandyan. Charot, mamimili, kapal. Ito oh, ay oh, sarap oh, lamig ng tubig. Lagpas bewang na to. Ang lamig. Ang bewang naman pala. Yan ang gusto ko eh, ganito. Adventure, malilig. Tignan nyo, hindi pa to yung totaling malinaw guys ha. Master Gala, ba't ikaw lang mag-isa? Ayoko na muna na may kasama. I want to be alone muna. Ilog-ilog. Imagine no, bago tayo makarating, ang layo ng pinuntahan natin. Tapos ilog lang pala pupunta. Sementero, tapos ilog. May legit yung lamig na, hindi OA. Ayun, nakitang-kita. Walang tao. Lunes pa lang, ayun ano. Ito part ito ng Kalinan. Ay, sarap. Ang ganda naman dyan, Master Gala. Ako sinabi niyo pa guys, this is one of the cleanest and one of the isa sa dinadayo na ilog dito po sa Davao City. So nasa syudad siya pero mala probinsya yung vibes, diba? Kaya hali kayo, igagala ko kayo. Wow! Gala at kwentuhan muna tayo ngayon mga master. Yeah, so meron pa ako natitirang 14 minutes. Kamusta po kayo dyan? Papakbo na tayo ng chichirya. Ako, ito, sa ngayon guys, sasabihin ko na sa inyo yung dahilan kung bakit kailangan kong ipagpatuloy yung ginagawa ko. Kailangan kong mag-work harder, almost everyday upload. Tatapatin ko na kayo habang nagchichirya tayo, potato chips. Ito hindi ko planado itong maisip pa, ngayon ko lang ito naisip kasi ako, alam niyo naman ako, on the spot madalas yung pinupuntahan nating mga content, hindi inaasahan kumbaga. Sa 4 na taon na, halos nakilala nyo na din ang ugali ko. Kahit kayo man, nakikita ko sa inyo na kapag cementerio, hindi nyo na din masyadong pinapanood. Mas gustong gusto nyo na rin ngayon yung mga abandoned place, mga abandonadong bahay, or something kakaiba. Naiintindihan ko naman po kayo.
Pero guys, ulitin ko, gusto kong ipaalam sa inyo, yun nga yung aking personal na pinagdadaanan sa ngayon. Ako kasi, hindi naman ako materialistic na tao. Siguro mabibili ko lang masasabi kong nabili ko lang na pinakamahal sa luho ko yung mga camera nga yung ginagamit ko. Pero parang para sa akin kasi, panghanap buhay ko kasi to eh. Kumbaga, yung mga camera binibili ko, mga drone, katulad nung nakaraan, bumili ko na 100,000 mahigit na drone. So, installment naman din yun. Kikwento ko sa inyo yung dahilan talaga ngayon. Kasi, last time, papakita ko na lang sa screen, na ospital yung aking nanay. Inatake siya, nagkaroon siya ng sakit sa puso, sa atay. So, parang nagkakomplikasyon. So far, sa ngayon, nagpapagaling siya. And hope magpagaling ka na kasi marami pa tayong gagalaan dito sa Mindanao. Marami ka pang pupuntahan dito na hindi mo pa napuntahan kasi dinala ko sila dito one time guys. Mapapansin nyo rin parang may konting pagbabago na naidagdag. Hindi naman po totaling nagbago ako talaga ng content. Kumbaga sinasama ko ng mga personal na buhay ko kasi maraming naging interesado din mula nung nilabas ko yung about sa father ko. Ngayon unti-unting humihilom yung sakit. Pero nararamdaman ko sa puso ko na kailangan ko i-let go to eh. Kasi hindi mo mali-let go yung sakit na nararamdaman mo na ginawa sa'yo ng pinaka-importanting tao sa buhay mo, ang magulang mo. Ginawang ka ng ganyan. Unti-unti nile-let go ko na din yung galit, yung ano. Ngayon, nakakakilos ako ng normal, maayos. Maganda yung pasok ng aking income, maganda yung, although, kahit naman tayo din naman ang gumagawa talaga, kaya lang parang mas gumaan, dumaming opportunity. Kaya guys, intindihin nyo na lang din sana kung bakit hindi ko pwedeng alisin yung sementeryo kasi gusto nyo naman to, diba? At sana suportahan nyo rin yung mga personal vlog ko, tapusin nyo yung video kasi ngayon medyo naiiyak ako kasi although naisip ko na i-quit ko na ba to, mag-business na lang ako, pero hindi kasi mahal ko kayo. Alam niyo yun guys na hindi ako masyadong sugar coated na tao, hindi ako masyadong matamis magsalita, pero gusto ko kasi mas nararamdaman kaysa sa sinasabi. Mas gusto ko ginagawa kaysa sa salita. Yung malalim, naiyak ako kasi guys ngayon doble triple yung ginagastos ko po kada buwan na binabayaran ko. Meron po akong hinuhulugang sasakyan, meron akong mga utang sa credit card. Yun yung masasabi ko na pag emergency wala kang ipon, napakahirap. Pero buti na lang nangyari itong emergency, nangyari itong sa mother ko ay kahit pa paano may kaunting ipon na tabi. Kaya lang ako nalulungkot kasi nga nagkasakit tong nanay ko. Pero ayokong ipakita o ayokong sabihin ito na para magpaawa. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung ibahagi sa inyo guys. Kaya napakalaking tulong po sa amin na tinatapos yung video kasi yung kinikita po ng video, yung pinagtatrabahuhan ko, pinag-work hard ko ngayon, hindi po para sa akin, para po ito sa nanay ko. Kasi gagawin ko kasi gusto ko i-cut na lang to kasi baka mamaya pag napanood niya, naiyak ako kasi hindi naman natin gusto magkasakit, diba? Pero gagawin ko ang lahat. Gagawin ko, magiging desperado ako sa ibang bagay. Magawa ko lang, matulungan ko yung nanay ko ngayon na may karamdaman siya. Alam ko Diyos lang naman guys ang naniniwala ako dun yung Diyos yung sumusugat, Diyos din yung nagpapagaling. Naniniwala ako gagaling siya. Kaya nay, huwag kang maiyak, mapanood mo to, magpakatatag ka. Ang dami nating pinaghirapan dati. Ang dami nating pagsubok na pinagdaanan. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba tayo susuko, di ba? Minsan nakakapagpalakas, although hindi minsan, ginagamit natin yung luha natin para lumakas yung kalooban natin. Nilalabas kasi natin Ang masakit, yung hindi natin nilalabas, hindi tayo umiiyak. Ayun ang medyo masasabi kong masakit. Kasi alam mo ko bakit? Talo ka pag hindi ka umiyak. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng puso, binigyan tayo ng Diyos ng emosyon para mailabas din natin ito sa panahon ng pagtawa, panahon ng pag-iyak,
panahon ng karamdaman, panahon ng paggaling. Naniniwala ako, buong buo yung pananampalataya ko, gagaling ang nanay. Kaya malaking tulong yung prayers ninyo guys. Yun yung kinai-stress ko nung nakaraan pa, na sabi ko hindi ko naman iniisip yung gastos kasi biruin mo, minsan gagastos kami ng 9 to 10k a week, pero hindi yun ang iniisip namin, hindi yun ang iniisip ko ang iniisip ko, pagtutulong-tulong kami magkakapatid. Kaya yung mga kapatid ko, pinagdadasal ko din na lumakas din loob nila pag napanood nila tong video ito, kasi we are family, we are one. Kailangan tulong-tulong tayo, kailangan magpakatatag tayo lahat, kasi ito yung mga pagsubok naman na sa tingin ko parang it's just an option na lang sa atin Bakit ko nasabing option? Diyan ka nga kakapit option mo yan kung lalo kang kakapit o hindi di ba? Sa faith mo. Kaya hindi ko pa nasisimulan to. Ngayon pa lang guys, malaking tulong yung pinapanood nyo yung video, tinatapos nyo, sinishare nyo, nilalike, hindi kayo nag-i-skip ng ads, kasi yung kinikita ko sa ngayon, kasi yung savings ko guys, panghulog ko ng sasakyan yun, hindi ko naman pwedeng galawin. Yung kinikita ko, ipapromise ko naman sa inyo na worth it panoorin, lahat legit, kasi from the start naman, hindi naman tayo gumagawa ng story. Ipapakita ko pang mas level up yung content sa 4 na taon na pagtsatsaga niya sa ugali. Sorry guys, naputol. So yun, ulitin ko, napakalaking tulong po yung palagi yung pagsuporta, panonood, pag-share. Nagpapasalamat din ako syempre sa Panginoon sa another year na umabot tayo ng 4 na taon niya sa YT, at yung ating FB ay malapit na rin tayo mag 700k. And yun nga, yung promise ko naman sa inyo mga master, na pakita sa inyo yung stronger, hindi stronger na multo ha. Yung ako, hindi na ako masyadong magpapa-apekto sa mga bash, kasi nung nakaraan mabilis ako na-apektuhan, kasi ganun talaga guys pag meron ka ng personal na pinagdadaanan, tapos nakabasa ka pa ng mga masyadong below the belt na comment na hindi ka tanggap-tanggap, yun nga, natitrigger ka. So, the more natitrigger ka, nai-stress ka, di ba? So, I decided na, yun nga, kasi nung mga nakarambuan naman, nakita nyo, wala naman ako masyadong says. Wala naman ako masyadong sinasabi sa mga bashers. Medyo na-hurt lang ako, aminado naman ako. Yung mga nagsasabi na, yung sumama ako sa paranormal investigation nila Agassi, wala do kwenta, panggulo ako. Aminado naman ako, nasaktan ako. Tinatanong pa nga ako ni Aga na, okay ka lang ba RJ? Sinabi ko lang para sa akin, okay lang Gwen. Kasi nung una talaga okay lang. Kaya lang yung masyado ng OA, pinuputaktoy ko ng comments sa Facebook, mini-message pa ako, minumura ako. Yun naman ang hindi na tama talaga. Pero grateful ako na alam ko it's just a beginning, na malaking tulong yung nangyari yun sa akin. Kasi alam nyo guys, panoorin nyo muna itong inspirational video na sino ba naman si Master Gala para mapansin ng isang sikat, diba? Panoorin nyo po. Master Gala, ikaw ba yung sa ano? Yung sa mga horror? No! Ikaw nga! Real Master Gala, I'll follow you. Ba't po? Master Gala, ikaw yan? Oh my gosh. Dump. Kasi nanonood ako ngayon ng yung kay Agassi. Collab po. Yes, dami kong bash doon, unlike ng last year po. Ay naku, hayaan mo. Hayaan mo yung mga bashers. Inggit na yung mga yan. Basta, sino pinaka-honest na kurado mag-score sa TNT? Ako! Hindi ako nauubusan ng bash. Pero takot ako. Ayoko na. Actually, invite din ako ni Agassi na na sumama. Actually, in-invite niya ako dun sa kanyang last, pero nag-decline ako kasi I'm kind of scared to acknowledge what I can do, kasi I've had an experience already sa isang place sa Baguio na nilapitan ako and parang hindi siya umalis. So I had to ask for help from somebody na i-close yung kung ano mga naka-open dyan. Ayun. Tapos,
alam mo, Master Gala, na na-meet ko si Brother Ramon. Nanood siya ng show ko sa Christmas lighting ceremony. Si Master Gala dito. Oy, pero alam mo, may isang episode na creep out kami sa iyo kasi yung nag-walk out ka kasi hindi mo na kaya. Ano nga yun? Davao. Yun yung Davao. Scary, no? Grabe. Ano klaseng tanong yan, Benny Cutie Pie? Sino mas magaling, ikaw o si Eric Santos? Hindi sa shoulders mo. Muntik na. Oo nga, nakita ko yun, Master Gala. Creepy yun. As in, sobrang, yung naglalatin na siya, my God. Nakadire-diretso. Oh, kaya nga, ayoko na siyang i-acknowledge ulit. I mean, kasi ako, nakakaramdam ako at nakakakita. So, it's kinda creepy for me. Kaya medyo binablock off ko lang. But I love watching. Ayun. Cleshy, hello, thank you. Watch mo din, Sir Jed, yung abandoned hospital sa Manapla na napuntahan ko. Creepy dun. Napanood ba natin yun? Yung hospital? Sige, I will check. Wow, di ba? Jed Madela. Ano bang bansa kay Jed Madela? Sorry po, Sir Jed, Friend na kami ni Sir Jed sa TikTok at masaya akong binabahagi sa inyo yung karanasan na yun. Ang saya. Nasabi ko, ay, icon ito. Isa sa OPM icon na hinahangaan. Nagugustuhan din yung content ko. Napanood din ako kay Agassi. Although nakikita niya daw yung ibang content ko, sinagot siya sa live. Pero yun nga, malaking tulong yung ako. Dumadami yung exposures natin sa mga iba't ibang mga kakolab natin. Kaya nagpapasalamat ako. Jack and Jill, baka naman. Yun guys, malaking tulong yung tinatapos niyo yung video, hindi niyo po ini-skip yung mga ads. Napakalaking bagay po yan kasi dyan po kami bumabawi ng kaunti sa mga gastos namin. Kasi ako, hindi naman sa isang vlog mababawi ko yung gastos ko, di ba? Pero grateful ako. Kasi kayo yung sumuporta sa akin. Kayo yung hindi nagsawa sa akin. Yung ulitin ko, ano man yung mga problema natin sa buhay na pinagdadaanan, meron man tayong problema ngayon, gaano ka lang kumapit sa pananampalataya mo, sa pagdadasal mo, masosolve at masosolve yan sa awa ng Diyos. Kasi wala tayong ibang kakapitan, kundi yung awa ng Diyos, di ba? Yun guys, maraming salamat sa mga palagi niyong suporta. I hope na magkitang-kita tayo ulit sa mga susunod na nating video. And panoorin niyo muna saglit itong aking mga shots kung ako'y naliligo. Ano't ano man ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, walang dapat hindi kayanin dahil hindi mo ito matatanggap kung hindi mo ito kaya. Kaya laging laban lang at huwag susuko. Tandaan natin ang kapayapaan natin sa puso natin. Walang sino mang makakapasok dyan at wala ding ibang makakaalam dyan kundi ang may lalang. Kaya always stay happy and positive mga master. Kahit nag-iisa ka man. Kahit madalas akong nag-iisa, pero pakiramdam ko nandyan lang kayo sa tuwina. Happy kahit mag-isa! Sa bawat paglubog ng araw ay may bagong pag-asang aangat naman.